Isang trahedya sa maulap na Palawan. Sa isang malamig na umaga ng taglamig sa lungsod ng Puerto Princesa, sa lalawigan ng Palawan, ang kalangitan ay madilim at mahalumigmig. Ang hanging tagos sa buto ay humahaginit sa bawat siwang ng bintana ng apat na palapag na bahay na nasa dulo ng isang maliit na eskinita sa distrito ng lungsod, na puno ng kalungkutan. Ang kalansing ng salamin sa bintana ay parang mga impit na hikbi, at ang ambon ay bumabalot na parang ulap sa mga lumang bubong, na ginagawang kulay abo ang lahat, mula sa hangin hanggang sa kaibuturan ng puso ng mga tao. Nakatayo si Aina sa tabi ng kalan, maputla ang kanyang mukha, habang tahimik na pinagmamasdan ang nilulutong isda na kumukulo. Ang amoy ng bagoong luya at paminta ay nanunuot sa buong masikip na kusina, kumakapit sa kanyang buhok at damit. Ang maliit na kusinang iyon ay kailangang maghanda ng pagkain para sa 7 tao, ang kanyang biyanang lalaki at babae, ang kanyang bayaw at hipag, ang kapatid na babae ng kanyang asawa, at si Alon, ang kanyang malamig na asawa. Anong klaseng pagluluto yan? Bakit sunog ang isda? Ilang buwan ka pa lang dito bilang manugang, tamad ka na agad. Kahit isang disenteng pagkain, hindi mo maihanda. Ang boses ni Elena, ang kanyang biyanan, ay sintalas ng patalim na umalingaw-ngaw mula sa ikalawang palapag, mas masakit pa kaysa sa malamig na hanging humampas sa kanyang batok. Kinagat ni Aina ang kanyang labi, hininaan ng apoy, at mahinang sumagot, "Pasensya na po, Nay. Sabay ko po kasing binabantayan yung dalawang niluluto. Hihingi ka ng pasensya, pero ang mga kamay mo naman ay palpak. Mamaya, pag umuwi si Alon at magreklamo sa pagkain, huwag mo akong sisisihin kung bakit hindi kita tinuruan." Patuloy na sigaw ni Elena, puno ng pamamaliit ang boses. Hindi na umimik si Aina. Yumuko na lang siya at bumalik sa pagluluto, nanginginig ang mga kamay habang isinasalin ang sabaw ng petsay sa mangkok. Sa ikatlong palapag, si Armando, ang asawa ni Elena at biyana ni Aina, ay tahimik na nagsasalin ng tsa. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, sa bubong ng kalapitbahay na puno ng lumot. Sa bahay na ito, siya lang ang hindi sumisigaw sa kanya, ngunit hindi rin siya kailanman nagtanggol. Ang kanyang pananahimik ay mahirap basahin. At ang asawa niyang si Alon? Isa siyang kawani ng gobyerno na mabait at hindi pala salita, ngunit ang kanyang kabaitan ay hindi kailanman sinamahan ng pag-aalaga o pagmamahal. Pinakasalan siya ni Alon dahil sa isang malamig na kasunduan ng kanilang mga pamilya. Ilang linggo lang matapos ang kasal, natulog na ito sa ibang silid. Ginawa niyang dahilan ang pagiging abala, pagod, at tambak na trabaho, hanggang sa tuluyan na niyang hindi hinawakan ang kanyang bagong asawa. Mayroon dating minahal si Aina ng buong puso, ngunit matapos ang isang trahedya sa pamilya, binitiwan niya ang lahat at pumayag na magpakasal kay Alon. Sabi ng kanyang ina, mas magiging maginhawa ang buhay niya kung mag-aasawa siya ng isang taong may matatag na trabaho at may bahay sa Puerto Princesa. Ngunit hindi niya inaasahan na ang paghihirap sa kasal na ito ay hindi magmumula sa kahirapan, kundi sa isang lamig na tumatagos sa buto. Ang lamig mula sa mga mata ng kanyang biyanan na laging nakatingin sa kanya na parang isang palamunin. Ang lamig mula sa kanyang asawa na kasama niya sa iisang silid ngunit parang isang estranghero. At ang lamig mula sa sarili niyang puso na unti-unting namamatay dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nagawang mali. Hindi siya nagtaksil, hindi maluho, at hindi kailanman sumasagot sa anumang sinasabi sa kanya. Ang alam lang niya ay gumising tuwing alas 5 ng umaga, habang madilim pa sa palengke ng Mandaluyong. Dala ang bayong, bibili siya ng gulay, uwi para maghugas ng pinggan, maglinis ng hagdan, at magluto ng 3 beses sa isang araw. Ang kanyang biyenan ay kumakain na nakakunot ang noo, ang kanyang asawa ay nakatutok sa cellphone habang kumakain. Ang kanyang hipag naman ay mapang-asar na tatawa. May isa lamang na paminsan-minsan ay nagsasalin sa kanya ng mainit na tsaa at tumitingin sa kanya ng may higit na kabaitan kaysa sa lahat ng tao sa bahay na iyon. Ang taong iyon ay ang kanyang biyanang lalaki, si Armando, isang tahimik at pribadong tao. At siya rin ang magiging dahilan kung bakit ikot ang kanyang buhay sa isang direksyong hindi inaasahan ng sinuman, isang direksyong inakala niyang sa mga ipinagbabawal, madilim, at pinakanakakatakot na kwento lamang nangyayari. At pagkatapos, sa isang gabing mapagpasya, doon nagsimula ang lahat. Sa pagtatapos ng taglamig sa Puerto Princesa, lalong dumidilim ang kalangitan, at ang malamig na hangin ay sumisingit sa bawat siwang ng pader, tumatagos hanggang sa dibdib na parabang nagtatanong, "Ilang init pa ba ang natitira sa'yo para tiisin ang buhay na ito?"
Hindi na mabilang ni Aina kung ilang beses niya itong naitanong sa sarili. Kung hindi ako nagpakasal kay Alon noon, ano na kaya ako ngayon? Hindi niya kailanman inakala na ang buhay may asawa ay magiging ganito kakulong at kalungkot. Ang 4 na palapag na bahay sa dulo ng eskinita, bagamat may sapat na silid at kagamitan, ay walang ni isang mainit na sulok para sa kanya. Bawat palapag ay parang ibang mundo, at ang mundo niya bilang bagong manugang ay nasa ilalim ng lahat ng pagpuna, paningisi, at panlalamig. Ang kanyang biyenan, si Elena, ay isang tipikal na babae mula sa Puerto Princesa, metikuloso, konserbatibo, at laging sinasabi na ang dangal ng isang babae ay nasa kanyang pagtitiis. Ngunit siya mismo ay hindi kailanman nagtiis pagdating kay Aina. Kapag may basag ang pinggan, pinapagalitan siya. Kapag nahuli sa pagsasampay ng damit kaysa sa hipag niya, sinisisi siya. Kapag matabang ang adobo, sisigaw ito, kung ganyan ka magluto, pati anak mo lalaking walang lasa. Inakala ni Aina na makukuha niya ang loob ng biyenan, ngunit bawat maliit niyang pagsisikap ay malupit na binabaliwala nito. Ang kanyang asawang si Alon ay hindi kailanman nagtanggol sa kanya. Tahimik lang itong yumuyuko para kumain, at minsan ay bahagya pang tumatango kapag pinapagalitan siya ng ina nito. Para sa kanya, si Aina ay parang isang karagdagang sugnay sa kontrata ng isang kasal na inayos ng 2 pamilya. Minsan, nilagnat si Aina ng higit 39 degrees. Nakahiga lang siya sa kwarto, nag-init ang katawan, tuyo at bitak-bitak ang mga labi, walang nagtatanong. Pumasok sa trabaho si Alon. Nasa bahay ang kanyang biyenan ngunit hindi man lang umimik. Pagsapit ng gabi, nang bumaba siya para magluto habang naglalakad na parang matutumba, isang malamig na pangungusap ang binitiwan ni Elena, may sakit ka na nga, hindi mo pa alam kung paano ingatan ang dangal ng pamilyang ito. Napatawa siya, isang tawang mas tuyo pa sa lalamunan niyang nag-aapoy. Hindi ito sinabi ni Aina sa kanyang mga magulang. Sa probinsya, iniisip pa rin nila na napakaswerte niya dahil nakapag-asawa siya sa isang mayamang pamilya sa Puerto Princesa. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang mga magulang kaya pinili niyang manahimik, piniling tiisin ang bawat araw. Ang tanging tao sa bahay na yon na minsan ay marahang nagpatong ng kamay sa kanyang balikat ay ang kanyang biyenan, si Armando hindi para aliwin, kundi isang bahagyang dampi matapos siyang laitin ni Elena sa harap ng lahat. Wala itong sinabi, tumayo lang sa likod niya, at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Ang pakiramdam na yon para kay Aina ay parang may sumalo sa kanyang mga binti na malapit ng bumigay. Si Armando ay isang taong hindi pala salita at sarado ang buhay. Isa siyang dating technical officer na maagang nagretiro dahil sa mahinang kalusugan. Maghapon siyang nag-aalaga ng mga halaman, nagbabasa ng dyaryo, umiinom ng tsaa, at nakikinig sa radyo. Walang smartphone, walang Facebook, ngunit may paraan siya para maramdaman ng iba. Nakikita niya sila. Hindi maintindihan ni Aina kung bakit sa tuwing umiiyak siya ng palihim sa kusina, kapag tumingala siya, madalas niyang makita itong nakatingin mula sa ikalawang palapag isang tingin na walang pagnanasa o awa, kundi isang kakaibang pag-aalala. Naisip niya na baka naawa ito sa kanya, ang nag-iisang manugang sa bahay na walang nagtatanong kung kamusta na. Baka nakikita niya sa kanya ang sarili nitong asawa, si Elena, na dating isang babaeng mapagtiis, ngunit naging isang malupit na babae ngayon. O baka matagal na siyang malungkot. At sa masikip na bahay na ito, 2 malungkot na tao ang minsan ay nagkakakilanlan sa isang tingin bago pa man nila malaman na ito ay mapanganib. Ang ulan sa hapon sa Puerto Princesa ay nagsimula bandang 3:00. Walang tigil, mahina, hindi malakas ngunit tuloy-tuloy, parang isang hindi maipaliwanag na kalungkutan sa puso. Habang nakayuko si Aina at naglilinis ng pasilyo sa ikalawang palapag, nadulas siya dahil sa tubig ulan na pumasok mula sa bintanang hindi na isara ng maayos. Nawalan siya ng balanse, tumilapon patalikod, at malakas na bumagsak ang kanyang likod sa malamig na sahig. Ang ingay ay narinig ni Armando na nasa 3 palapag at dali-daling bumaba. Nakita niyang nakahandusay si Aina, yakap ang kanyang balakang, nakangiwi ang mukha, at namumula ang mga mata. Ayos ka lang ba, anak? Tanong niya, mababa at nag-aalala ang boses. Umiling si Aina ngunit mahigpit na nakatikom ang kanyang mga labi. Sobrang sakit. May pasa ang kanyang binti, gusot ang damit, at may gasgas ang kamay, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tumulo ang kanyang mga luha hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa lamig sa kanyang puso na nagkaroon ng pagkakataong lumabas. Pasensya na po, naging pabaya po ako. Bulong niya. Hindi umimik si Armando.
Dahan-dahan siyang yumuko para tulungan siyang tumayo. Hinawakan niya ang kamay nito, isang kamay na makapal, kalyado, at kakaibang mainit. Hindi inakala ni Aina na ganoon pa pala ito kalakas. Kahit mahigit 60 na, tuwid pa rin ang kanyang likod, at matatag ang kanyang mga balikat. Nang dalhin siya nito sa sala, kumuha ito ng malinis na tuwalya para punasan ang dugong tumutulo mula sa kanyang kamay. Walang inik, marahan lang itong nagpunas, kaya't naramdaman ni Aina ang pagbara sa kanyang lalamunan. "Nakita po ba tayo ni Inay?" mahinang tanong ni Aina. "Hindi," sagot niya, hindi pa rin nakatingin sa kanya. At kahit nakita pa niya, hindi rin sigurado kung magtatanong siya. Ang sinabing iyon ay nagpangiti sa kanya ng bahagya, isang malungkot na ngiti. Tumingala siya at nasalubong ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng patak ng ulan sa labas, sa madilim na liwanag ng hapong walang araw, para silang nakatayo sa isang espasyong hiwalay sa mundo. At bigla, inabot nito ang kanyang kamay, hindi para hawakan, kundi para marahang hilahin siya palapit sa dibdib nito. Isang yakap na hindi nagtagal, hindi mahigpit, ngunit sapat para matigilan si Aina. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan ng pagiging kasal na nakatanggap siya ng isang tunay na yakap, hindi pilit, hindi dahil sa responsibilidad, hindi dahil sa obligasyon, kundi isang yakap na para bang may nagsasabi sa kanya, "Wala kang kasalanan. Nalulungkot ka at alam ko yon." Ngunit ang yakap ding iyon, nang bumitaw, ay nag-iwan ng isang nakakatakot na puwang sa kanyang puso. Tila may napagtanto si Armando. Umatras siya, ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa pagiging malumanay patungo sa pag-aalala. "Pasensya na, inisip ko lang na kailangan mo ng karamay." Yumuko si Aina at hindi sumagot, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang pagkabigla. Hindi niya inakala na gagawin iyon ng kanyang biyenan. Hindi niya inakala na ang pakiramdam na iyon, mula sa isang lalaking mas matanda pa sa kanyang ama, ay magbibigay sa kanya ng ganoong kaaliwan. Nang gabing iyon, umuulan pa rin. Hindi umuwi si Alon para maghapunan, nag-text na abala sa isang meeting. Ang kanyang biyenan naman ay sumigaw ng itamad bago pumasok sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Tahimik ang bahay. Nakahiga siya sa kama, inaalala ang yakap na iyon. Simple lang iyon, ngunit iyon ang unang pagdampi sa pagitan ng dalawang malungkot na kaluluwa, at iyon din ang unang lamat sa hangganan ng moralidad, isang lamat na hindi na kailanman matatakpan. Noong weekend na iyon, may anibersaryo ng pagkamatay sa pamilya ng kanyang biyenan. Pinagising siya ni Aina ng 4:00 ng umaga para maghanda ng mga pagkain. Tahimik siyang naghugas ng gulay, naghugas ng bigas, at nagluto. Pagsapit ng tanghali, ang buong pamilya ay pumunta sa bahay ng kanilang tiyahin sa Cagayan de Oro. Ang mahabang biyahe ay sa gitna ng malamig na ambon at nakakapagod. Maraming tao sa handaan. Ang mga kamag-anak ng kanyang asawa ay pawang matatanda, prangka magsalita, at magaspang magbiro. Abala ang biyenan ni Aina sa pag-aasikaso ng mga bisita, si Alon ay abala sa kanyang cellphone, habang siya ay paikot-ikot na nagsisilbi ng tsaa, nagliligpit ng mga plato, at tumatanggap ng mga birong tulad ng, "Maganda pala ang bagong manugang, kailan niyo kami bibigyan ng apo?" Masakit pakinggan. Pagsapit ng hapon, nang paunti na ang mga bisita, hindi pa rin naliligpit ang mga bote ng alak. Nagpatuloy sa pag-inom ang ilang kalalakihan, kasama na si Armando. Hindi malaman kung sino ang nagsalin kanino, ngunit pag-uwi nila, pajuwang-jewang na ito at namumula ang mukha. Tiningnan siya ng masama ni Elena, matanda na, hindi pa marunong mag-ingat ng dangal, sa kanaunang naglakad. Dahil abala si Alon sa paghahatid sa kanyang ina at kapatid, napilitan si Aina na sumabay sa kanyang biyenan sa isang taxi. Sa buong biyahe pa uwi, tahimik si Armando, nakasandal ang ulo sa salamin ng bintana, nakapikit ang mga mata. Katabi niya si Aina, pagod ang katawan, kumikirot ang ulo, at gulong-gulo ang isip. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang pinto para dito at inalalayan itong pumasok sa kwarto. Inihiga niya ito sa kama, may ibinulong ito bago tuluyang nakatulog. Umakyat si Aina sa kanyang kwarto, uminom ng gamot sa trangkaso, mabilis na naligo, at humiga sa kama. Bandang hating gabi nagising siya. Madilim ang kwarto. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang mabigat ang kanyang dibdib, na para bang may nakadagan sa kanya. Sa pagitan ng tulog at gising, nakarinig siya ng mabilis na paghinga. Naramdaman niya ang isang magaspang na kamay ng lalaki na dumadampi sa kanyang leeg, balikat, at pababa.
Sinubukan niyang itulak ito, ngunit mabigat ang kanyang katawan at hindi niya maiangat ang kanyang mga kamay. Tigilan mo yan, bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay hindi lumabas. Walang inik ang anino. Ang amoy ng alak ay matapang. Isang malabong takot ang bumalot sa kanya, hinihila siya sa kadiliman sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Hindi niya matandaan ng malinaw kung ano ang nangyari. Ang alam niya lang, nang magising siya kinaumagahan, gusot ang kumot, nakataas ang kanyang pantulog, at may pasa sa kanyang kaliwang braso hugis ng mga daliri ng isang matanda. Napabalikwas siya ng bangon, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Hindi umuwi ang asawa niyang si Alon kagabi. Natatandaan niyang nag-text ito ng alas 11 na sa opisina na matutulog. Maaga ang meeting bukas. Kung gayon. Sino? Ang pasa ay kumikirot pa rin, at parang ang buong katawan niya ay masakit din lumabas si Aina ng kwarto, hindi matatag ang kanyang mga hakbang. Pagbaba niya, bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Armando. Dahan-dahan niyang itinulak ito. Natutulog ito na nakatalikod, nakatalukbong ng kumot. Ang suot nitong polo kahapon ay nakasabit sa silya. Kinagat niya ng mariin ang kanyang labi, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang damit amoy alak, amoy pawis, at isang mahabang hibla ng buhok na kulay dark brown ang buhok niya na nakasabit sa kwelyo. Natigilan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, saka lang siya nakahinga ng malakas, isang buntong hininga ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya na magawang mag-isip pa, hindi niya magawang pangalanan ang nangyari. Posible bang ang lalaking iyon, ang kanyang biyananang taong minsan ay nagsalin sa kanya ng tubig, nagpatong ng kamay sa kanyang balikat sa mga panahong siya ay nilalait? Ang taong yumakap sa kanya na parang isang ama ay siya ring tumawid sa huling hangganan? O baka nagkakamali lang siya? Baka nababaliw na siya? Ngunit totoo ang pasa sa kanyang braso, totoo ang sakit sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, totoo ang hibla ng buhok, at ang pagkalito sa kanyang puso ay mas totoo kaysa dati. Mula ng gabing iyon, tila bumagal ang lahat sa bahay, naging malagkit at nakakasakal. Umuulan pa rin, madilim pa rin ang langit sa Puerto Princesa, ngunit sa puso ni Aina, may isang malakas na bagyo ang tahimik na umiikot, isang pakiramdam ng takot, galit at pag-aalinlangan. Si Armando, na inakala niyang tanging sandalan sa bahay na yon, ay naging napaka-estranghero na hindi na niya makilala. Hindi na siya nito tinitingnan walang tingin, walang tanong, walang kahit anong usapan. Sa tuwing nagkakasalubong sila sa bahay, yumuyuko ito at nagmamadaling lumakad na parang takot na magtama ang kanilang mga landas, kabaligtaran ng dati nitong kalmado, mainit at magiliw na pakikitungo sa kanya. Napansin ni Aina na gabi-gabi na itong naglalaklak ng pinto ng kwarto, isang bagay na bihirang-bihira nitong gawin dati. Hindi na ito lumalabas para magdilig ng halaman sa umaga, sa halip nakakulong ito sa ikatlong palapag, buong araw na nakabukas ang radyo. Minsan, nakatutok ito sa isang programa tungkol sa batas, nakikinig sa mga kwento ng kasalanan at karma. Sa tanghalian, nagrereklamo si Elena, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang tulala ka na lang palagi? Mababaliw na ang buong bahay na ito sa madilim mong mukha. Kumuha lang ito ng gulay, dahan-dahang umuya at hindi umimik. Si Alon naman ay nakatutok pa rin sa cellphone. Ang hipag ni Aina ay abala sa pakikipagkwentuhan tungkol sa kanyang nobyo. Walang nakapansin sa mga mata ni Aina na nakatitig sa nanginginig na mga kamay ni Armando. Ang mga kamay na iyon ang nagpunas ng dugo sa kanyang kamay. At posibleng ang mga kamay ding iyon ang dumampi sa kanya sa gabing madilim. Wala siyang ebidensya. Walang maniniwala kung ikukwento niya. Tiyak na sisigawan siya ng kanyang biyenan, ganyan ka na ba kawalang hiya para pagbintangan ang biyenan mo? Si Alon naman ay walang pakialam, lahat ng bagay ay pinapalipas lang niya. At si Armando, sa sobrang tagal ng kanyang pananahimik, pakiramdam ni Aina ay siya na ang nababaliw. Isang umaga, katatapos lang ni Aina magsampay ng damit sa rooftop. Pagtalikod niya para bumaba, nakita niya si Armando na nakatayo sa may likuan ng hagdan sa ikatlong palapag. Hindi ito nagsalita at hindi rin siya. Ilang baitang lang ang pagitan nila, ngunit ang distansya ay parang libu-libong milya. Kakaiba ang tingin nito sa kanya, hindi na malumanay, ngunit hindi rin malamig. Ito ay isang tingin ng hiya, ng isang taong nagkasala, na alam na hindi na maitatama ang mali kaya piniling magtago sa likod ng mga mata. Akmang magpapatuloy si Aina sa paglakad nang magsalita ito ng mahina at garalgal. May natatandaan ka ba noong gabing yon? Natigilan siya.
Ang tanong ay parang isang patalim na tumusok sa sugat na pilit niyang binabaliwala. Humarap siya at tiningnan ito ng diretsyo sa mata, ngunit hindi nagsalita, isang katahimikan na nagsisilbing kumpirmasyon. At nakita niyang yumuko ito, bumagsak ang mga balikat nito, at tumalikod. Tahimik itong pumasok sa kanyang kwarto, at ang pinto ay sumara na may tunog na kalabog na walang buhay. Nang gabing iyon, hinanap niya sa Google ang mga salitang, Daughter-in-law rape Ilay Father-in-law Philippines. Ang unang pahina ay puno ng mga masasakit na balita. May namatay, may nabaliw, may pinilit magpalaglag, siniraan, at pinalaya sa bahay. At karamihan ay pinagdudahan, siguro inakit niya. Sino ba namang 60 anyos ang gaganahan pa? Naramdaman ni Aina ang pagbara sa kanyang lalamunan, sumikip ang kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung ano talaga ang nangyari, ngunit natatandaan niya ang pakiramdam. Ang sakit sa ilalim ng kanyang balat, ang pasa, ang amoy ng alak, at ang umiiwas na tingin ni Armando pagkatapos ng gabing iyon. Hindi maaaring lahat ay nagkataon lang. Nagsimulang makaramdam si Aina ng kakaiba sa kanyang katawan sa 2 linggo matapos ang malabong gabing iyon. Madalas siyang nasusuka tuwing umaga, nahihilo siya sa amoy ng mantika, nalalabo ang paningin, at parang laging may sinat. Noong una, inisip niyang dahil lang ito sa mahalumigmig na panahon sa Puerto Princesa, ngunit natigilan siya nang mapansin na halos 10 araw nang huli ang kanyang regla. Pabalik-balik niyang binilang. Ang huling regla niya ay noong simula ng buwan, at ngayon ay katapusan na. Mula nang ikasal sila, halos hindi na siya hinawakan ni Alon. Magkasama sila sa kwarto, ngunit ang kanilang kama ay parang dalawang malamig at walang kwentang upuang bato. Minsan, kapag nakahiga siyang nakatalikod, nararamdaman niya ang sobrang kalungkutan, walang kamay na dumadampi, walang hiningang malapit. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, ngunit isang maikling sagot lang ang natanggap niya, pagod ako. Hindi niya kailanman niloko ito. Ngunit ang gabing iyon, ang gabing puno ng ulan, alak, at kadiliman, ay nagpabago sa lahat. Palihim na pumunta si Aina sa botika sa kanto nang magbubukang liwayway pa lang. Nakayuko, nakatakip ang mukha ng mask, at pabulong na sinabi sa tindera, pabili po ng pregnancy test. Pag-uwi niya sa bahay, nanginginig ang mga kamay, pumasok siya sa banyo at nilock ang pinto. Ipinatak niya ang ihi sa test kit, inilagay sa lababo, ipinikit ang mga mata, at tahimik na nagbilang, 1, 2, 3, 4, 5. Pagmulat niya, 2 guhit ang malinaw na lumitaw, kasing linaw ng isang kulog sa isang maaliwalas na langit. Napaupo siya sa malamig na sahig, hindi makapagsalita. Ang kanyang sinapupunan, na nagdadala ng isang buhay, ay parang isang malalim na hukay na humihigop sa lahat ng kanyang hininga. Hindi siya makapaniwala, hindi makaiyak, at hindi magawang mag-isip pa. May isang katotohanan lang, hindi maaaring anak ng asawa niya ang batang ito. At ang tanging lalaking nakalapit sa kanya, sa literal at makasagisag na paraan, ay si Armando. Sakto namang sumigaw si Elena mula sa labas ng pinto. Ano bang ginagawa mo dyan sa banyo ng matagal? Baka may sakit ka? Kung may sakit ka, umuwi ka sa inyo at magpagamot, huwag mong hawaan ang buong bahay. Dali-dali niyang itinago ang test kit sa manggas ng kanyang damit, binuksan ang gripo, nagdahilang naghilamos, at nanginginig na lumabas. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Elena, tingnan mo nga yang mukha mo, parang ginahasa. Natigilan si Aina sa sinabi nito. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang laman. Kung alam lang ng biyenan niya na ang biro nitong iyon ay dumudurog sa kanyang puso, masasabi pa kaya niya yon? Bumalik si Aina sa kanyang kwarto, isinara ang pinto, at yumakap sa kanyang sarili na parang isang batang nawawala sa palengke. Tumingin siya sa luma at inaamag na kisame, sa madilim na ilaw, at sa kanyang isip ay umalingaw-ngaw ang daan-daang tanong, ano ang gagawin ko? Ipapalaglag ko ba? Kung itutuloy ko, sino ang maniniwala? Sino ang maniniwala na ginahasa ng biyenan ang manugang? Sino ang maniniwala na hindi siya ang nangakit? Ang hangin dumadaan sa siwang ng bintana ay malamig, ngunit hindi kasing lamig ng isiping dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang dugo ng isang taong tinawag niyang tatay. 3 araw matapos malaman na buntis siya, wala pa ring salitang lumalabas sa bibig ni Aina. Itinago niya ang pregnancy test sa isang maliit na kahon sa pinakailalim ng kanyang aparador. Sa tuwing tinitingnan niya ito, nararamdaman niyang kumikirot ang kanyang puso na para bang may naglagay ng isang malaking bato sa kanyang dibdib. Nandoon lang iyon, hindi gumagalaw, ngunit ginugulo ang lahat ng kanyang iniisip.
Naisip niyang ipalaglag hindi dahil sa galit sa sanggol, kundi dahil hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Sa lipunang ito, mahirap na para sa isang single mother. Mas lalong mahirap para sa isang ina na nagdadala ng anak ng ibang lalaki. Ngunit para kay Aina, ang batang dinadala niya ay bunga ng isang madilim na gabi, dugo ng taong tinatawag niyang ama sa papel. Wala siyang nararamdamang galit, wala ring pagmamahal, kundi kahihiyan lamang. Nang gabing iyon, nagsinungaling siya sa kanyang biyenan na makikipagkita siya sa isang dating kaibigan. Sumimangot si Elena, anong kaibigan sa ganitong oras? Kung aalis ka, umuwi ka ng maaga dahil ilalak ko ang pinto, huwag kang kakatok. Tumango siya, tahimik na nagsuklay, at kinuha ang kanyang bag. Mabilis dumilim ang gabi sa Puerto Princesa, 6:00 pa lang ay napakadilim na. Sumakay siya ng bus papunta sa isang pribadong klinika sa Escolta, isang lugar na hinanap niya online, lihim na pagpapalaglag, walang maraming tanong. Nakaupo siya sa waiting room, katabi ang ilang mga kabataang babae na nakatakip ang mukha, balisa ang mga mata. Ganoon din siya, pinaglalaruan ng laylayan ng kanyang damit, nakatingala sa kisame, nanunuyo ang ilong, at paulit-ulit na tanong sa kanyang isip, tama ba ang ginagawa ko? Nang siya na ang tinawag, tinanong ng doktor, ilang linggo na ang tiyan mo? 8 linggo na po, sagot niya, hindi makatingin. In-ultrasound siya ng doktor. Sa malabong screen, lumitaw ang isang maliit na bilog na tumitibok, parang isang mahinang katok sa kanyang puso. Malinaw ang tibok ng puso, malusob, at matatag ang pagbubuntis. Kung gusto mong ipatanggal, kailangan mong kumpletuhin ang mga papeles at pumirma sa kasunduan. Sigurado ka ba? Nanahimik si Aina pagkatapos ay tumango. Ibinigay sa kanya ang kasunduan. Hawak niya ang ballpen. Ngunit nang dumampi na ang dulo nito sa papel, may sinabi ang doktor ng mahina. Malusog ang sanggol. Bata ka pa, kapag ipinalaglag mo yan, hindi sigurado kung madali ka pang magkakaanak sa susunod. Natigilan ang kanyang kamay. Tumingin siya sa screen kung saan tumitibok pa rin ang puso ng sanggol. 1, 2, 3. Parang tibok ng pusong tumatawag sa ina. Biglang tumulo ang kanyang luha, tahimik. Tumayo siya, tiniklop ang kasunduan, inilagay sa mesa, at tahimik na lumabas ng klinika. Sa labas, umaambon. Sumilong siya sa may gilid ng gusali, malamig ang ihip ng hangin. At sa kabilang kalsada, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, may isang lalaking nakatayo, nakasandal sa motorsiklo, suot ang isang lumang jacket at sombrero, at nakatingin sa direksyon niya. Si Armando. Natigilan siya. Hindi niya alam kung kailan pa ito dumating o paano nalaman na naroon siya. Ang alam niya lang, ang tingin nito sa kanya ay hindi na umiiwas tulad ng mga nakaraang araw, kundi isang tingin ng isang taong alam na narating na niya ang sukdulan ng pagkakamali. Hindi siya lumingon, hindi nagsalita. Tumawid lang siya ng kalsada at naglakad sa kabilang direksyon, iniwan sa likod ang isang sanggol na hindi pa nabubuo ngunit buhay, tumitibok, at piniling panatilihin ng kanyang ina. Kahit na kailangan niyang pasanin ang isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Gabi na nang makauwi si Aina, eksaktong 10:00. Tahimik na ang buong eskinita. Ang dilaw na ilaw ay tumatama sa basang sahig, at ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Diretso siyang pumasok sa kwarto, hindi binuksan ang ilaw, hindi kumain, hindi nagsalita. Nagsiksik lang siya sa sulok ng kama at niyakap ang kanyang tiyan. Hindi siya tinawag ng kanyang biyenan o pinansin man lang. Si Alon, ang kanyang asawa, ay hindi pa umuwi. Ang hangin sa loob ng bahay ay kasing bigat ng kanyang nararamdaman. Bandang hating gabi, nang magsimulang humaginit ang hangin sa siwang ng bintana, narinig ni Aina ang isang mahinang kaluskos sa ilalim ng pinto ng kanyang kwarto. Napakabina, parang kalmot ng pusa. Pinigil niya ang kanyang hininga, naghintay ng ilang segundo, at dahan-dahang bumaba sa kama. Isang papel na nakatupi sa 4 ang nasa paanan ng pinto. Yumuko siya para kunin ito, isang manipis na papel na kulay krema, sulat kamay gamit ang asul na ballpen. Ang sulat ay sulat lalaki, maayos ngunit nanginginig, "Anak, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ngunit nakikiusap ako sa'yo, huwag mong sasabihin. Kapag sinabi mo, masisira ang pamilyang ito. Hindi maniniwala ang nanay mo, magagalit si Alon, at kamumuhian ka ng lahat. Karapat-dapat akong maparusahan, pero hinihiling ko sa'yo na itago mo na lang ito. Patawad, patawad talaga." Walang pangalan, ngunit alam ni Ay na hindi na kailangan ng pirma,
hindi na kailangan itago. Ang paraan ng pagsulat ni Armando ng "Ki ako" ay ang parehong paraan ng pagtawag niya sa kanya sa mga nakalipas na buwan. Kinuyom niya ang papel hanggang sa magusot ito. Hindi siya umiyak, nanatiling tuyo ang kanyang mga mata. Nandidiri siya. Hindi dahil sa nagkamali ito, kundi dahil pinili nitong tumakas. Dala-dala niya ang sanggol, tumayo sa harap ng klinika, nanginginig na naghihintay na may dumating at magsabi, "Pananagutan ko, hindi ako tatakas." Ngunit ang natanggap niya ay isang manipis na piraso ng papel, kasing nipis ng dangal nito ngayon. Naisip niya ang lahatisang yakap na akala niya ay parang sa ama at anak, isang gabing parang bangungot, isang buhay na hindi pa nabubuo ngunit pasan na ang lahat ng sakit, at isang lalaking naglakas loob na hawakan siya ngunit hindi magawang tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Nakaupo si Aina sa harap ng bintana, hawak pa rin ang papel. Ang hangin ng gabi sa Puerto Princesa ay tumatagos sa buto sa sobrang lamig. Bigla niyang naalala noong bata pa siya, tinuruan siya ng kanyang ina, ang mabuting lalaki ay hindi yung nagsasabi ng matatamis na salita, kundi yung haharap sa'yo kapag umiiyak ka. Ngunit ngayon, tuyo na ang kanyang mga luha, at ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagdurugo ay humihingi ng tawad sa pamamagitan ng pag-ipit ng sulat sa ilalim ng pinto, na parang isang magnanakaw ng damdamin, isang magnanakaw ng dangal, na pagkatapos ay tumatakas. Kinaumagahan, gumising si Aina ng maaga gaya ng dati, nagluto, naglinis ng bahay, at naghugas ng pinggan. Walang nakakaalam na muntik na niyang ipalaglag ang kanyang anak kagabi. Walang nakakaalam kung ano ang natanggap niya sa ilalim ng pinto. Walang nakakaalam na nawalan na naman siya ng isang bahagi ng kanyang tiwala sa sangkatauhan. Tanging ang kanyang tiyan na unti-unting lumalaki ang nagpapatunay sa isang katotohanang hindi maitatanggi. Kahit sino pa ang tumakas, tumanggi, o magkaila, ang sanggol ay nariyan, at ito ay isang bombang naghihintay na sumabog sa pamilyang pilit na pinapanatili ni Armando sa pamamagitan ng isang nanginginig na piraso ng papel. Lunes ng umaga, habang naglilinis ng kusina si Aina, bumaba si Elena mula sa itaas, may hawak na basura at nagrereklamo, sa buong bahay na ito, ang manugang lang ang walang ginagawa, pero wala namang natatapos na trabaho. Anong klaseng paglilinis to? Ang kapal ng sebo. Gusto mo sigurong mantika ang kainin ko imbes na kanin. Yumuko si Aina at mahinang nagsabi, "Pasensya na po, Nay. Lilinisin ko po ulit." Hindi kailangan ni Elena ng paumanhin, kailangan niyang maglabas ng galit. Para sa kanya, ang pagsigaw sa manugang ay isang kapangyarihan, tulad ng pagkontrol sa isang alagang hayop. Ngunit ngayong umaga, hindi siya tumigil doon. Nagkrus siya ng braso at tiningnan si Aina mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ng tusong babae ay nanliit, ang tingin niya ay kasing talim ng kutsilyong humihiwa sa bawat patong ng balat. "Iba ang itsura mo ngayon, Aina." Natigilan si Aina. Hawak pa rin niya ang basahan, ngunit basang-basa na ng pawis ang likod ng kanyang damit. "Ano po ang iba?" Lumapit si Elena, dahan-dahan at mahina ang boses, "Maputla ka, mukhang pagod, nandidiri sa amoy ng karne, at madalas magsuka sa umaga. Hindi naman siguro tatagal ng ganito ang trangkaso sa isang babaeng taga-syudad, di ba?" Mahinang sabi ni Aina, "Sipon lang po siguro ito." Pinutol siya ni Elena, "Huwag mong isipin na tanga ako. 2 ang naging anak ko. Alam ko." Isang mahabang katahimikan ang namayani. Akmang magsasalita si Aina nang maunahan siya ni Elena, "Buntis ka, no?" Sumikip ang dibdib ni Aina. Tumango siya, hindi na maitago. Nanahimik si Elena ng ilang segundo, pagkatapos ay ngumisi, "Sa wakas, nagawa mo rin ang dapat mong gawin." Ang sinabing iyon ay parang isang sampal. Dapat gawin? Ibig sabihin, para sa kanya, ang pagbubuntis ay hindi tungkol sa 2 taong nagmamahalan, kundi isang tungkulin, isang obligasyong magbigay ng apo sa pamilya. Napalunok si Aina at tumingin sa sahig. Nagbago ang tono ni Elena, "Pero ngayon, kailangan kang dalhin para magpa-ultrasound at ayusin ang mga papeles. Ilang linggo ka na?" Nanahimik si Aina. Kumulot ang noo ni Elena, "Sumagot ka." "Mga 8 linggo na." Nanigas ang mukha ni Elena. 8 linggo? Pero noong nakaraang buwan, 2 linggong wala si Alon, nasa business trip siya. "Sigurado ka ba?" Hindi sumagot si Aina. Minsan, ang katahimikan ang pinakamasakit na pag-amin. Tumayo ng tuwid si Elena, hindi kumukurap ang mga mata, "Kanino ka nakipagtalik?" Tumalikod si Aina para umalis.
Kanino ka nakipagtalik, sigaw niya, umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang tahimik na bahay ay biglang naging magulo. Ang tunog ng natumbang silya, ang mabilis na mga yabag mula sa itaas. Bumaba si Alon mula sa kwarto, nagtataka, anong nangyayari, ma? Itinuro ni Elena ang mukha ni Aina, nanginginig sa galit ang boses, buntis ang asawa mo, 8 linggo na, samantalang kalahating buwan kang nasa Davao. Tanungin mo kung sino ang ama ng batang yan. Tumingin si Alon kay Aina, takot ang nasa mga mata nito. Hindi nagsalita si Aina kahit isang salita. Sa sandaling iyon, mula sa hagdanan, bumaba rin si Armando na may hawak na baso ng tubig. Nagtama ang kanilang mga mata ni Aina sa isang iglap, at pagkatapos ay tahimik itong tumalikod at umakyat pabalik, bawat hakbang ay parang pagtapak sa sarili niyang dugo. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan sa Puerto Princesa. Humahampas ang hangin sa mga salamin ng bintana, umuungol na parang buntong hininga ng isang taong walang magawa. Ang malamig na bahay sa eskinita ay lalo pang binalot ng tensyon at bigat na nakakasakal. Matapos siyang tanungin ni Elena noong hapon, parang nawala sa sarili si Aina. Nagkulong siya sa kwarto, nilock ang pinto, at niyakap ang kanyang tiyan hindi para magtago, kundi para kumapit sa natitirang lakas ng loob. Sa isip niya, paulit-ulit ang mga tanong, ano ang gagawin ko? Magsasalita o mananahimik? Sino ang maniniwala? May maniniwala ba? Bandang 11:00 ng gabi, umalinggaw ang malalakas na kalabog sa pinto. Ang boses ni Elena ay sintigas ng bakal, buksan mo ang pinto. Sabi ko buksan mo to ngayon din. Natigilan si Aina. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Pagbukas pa lang, sumugod si Elena, hawak ang isang bag na ibinato sa kama. Ayusin mo ang mga gamit mo at lumayas ka sa bahay ko. Nakatayo si Alon sa likod ng kanyang ina, walang emosyon ang mukha, hindi nagsasalita. Ang tingin niya ay hindi galit o masakit, kundi malamigisang nakakatakot na kawalan ng pakiramdam na parabang ang asawa niya ay hindi niya kailanman pinakasalan. Nanginginig na sabi ni Aina, buntis po ako, umuulan sa labas. At may kapal ka pa ng mukhang sabihin yan. Nagdadalang tao ka sa iba tapos mananatili ka pa dito para dungisan ang bahay na to. Mabuti na lang at hindi kita pinapatay. Natigilan si Aina. Hinila ni Elena ang kumot, kinuha ang mga damit at isiniksik sa isang sirang bag na parang nagtatapon ng basura. Ang paraan ng pagkuha niya sa bawat gamit ay parang pagliligpit sa isang tumpok ng kasalanan na kailangang itapon sa lalong madaling panahon. Tumingin si Aina kay Alon, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, mahal. Hindi ko. Alam mo kung ano ang ginawa mo. Sabi ni Alon walang emosyon at maikli. Ayaw na niyang makarinig pa. Walang nagtanong kung kanino ang bata, walang nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Walang pakialam kung saan siya pupunta sa gitna ng gabi at ulan. At sa kanyang sinapupunan ay isang maliit na buhay. Si Armando, ang tanging taong maaaring magsalita, ay hindi nagpakita. Nakalock ang pinto ng kanyang kwarto, patay ang ilaw, na para bang hindi siya kailanman naging parte ng bahay na iyon. 11:30 ng gabi, bumukas ang gate ng bahay. Nakatayo si Aina sa labas, basang-basa, yakap ang isang sirang bag na may ilang damit at isang bote ng tubig. Wala siyang cellphone dahil kinuha ito ng kanyang biyenan kaninang hapon, para daw maiwasan ang pagkakalat ng kasinungalingan. Malakas ang ulan, humahampas ang hangin sa kanyang mukha. Tumutulo ang bubong ng beranda sa kanyang balikat. Sumiksik siya sa isang sulok ng gate, niyakap ang sarili. Walang nagbukas ng pinto, walang nagpaalam. Siya ang buntis ay itinuring na parang basura na kailangang itapon bago pa man madungisan ang dangal ng pamilya. Nakatayo siya doon, hindi alam kung saan pupunta. Kakaunti ang kaibigan, nasa probinsya ang mga kamag-anak. Walang makakatulong sa kanya sa Puerto Princesa ngayon. Kumikirot ang ibabang bahagi ng kanyang tiyan, hindi niya alam kung dahil sa lamig, gutom, o dahil sa reaksyon ng sanggol sa pinagdaanan ng ina nito. Sa gitna ng gabi, umalingaw-ngaw ang busina ng sasakyan sa kanto. Isang taxi ang dumaan. Nakita siya ng driver ngunit dumiretso lang ito, walang nag-isip na kailangan niya ng tulong. Sa lungsod na ito, ang isang babaeng may dalang bag na nakaupo sa labas ng gate sa hating gabi ay isang ordinaryong tanawin na lang. Umupo si Aina sa hagdanan, ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan. Naisip niya na kung magkakaanak siya, magiging mabuting ina siya. Naisip niya na kung magiging ina siya, kahit mahirap ay magiging masaya siya. Ngunit ngayon, ang kanyang tiyan ay patunay ng isang trahedya.
At sa mata ng lahat, isa lang siyang babaeng malandi na karapat-dapat parusahan. Humahampas ang hangin sa kanyang buhok, tumatama ang ulan sa kanyang pisngi. At sa kanyang isip, iisa lang ang naiisip, kung bukas ng umaga ay walang makakaalala sa akin, kailangan pa ba ng mundong ito ang isang tulad ko? Nag-uumaga na, tumila ang ulan ngunit malamig pa rin ang hangin. Ang Puerto Princesa ng alas 4 ng umaga ay kulay abo, parang isang kupas na papel, hindi puti, hindi itim, isang tahimik na kulay abo na nagdudulot ng pakiramdam ng kawalan. Nakaupo si Aina sa isang waiting shed sa kanto, basang-basa ang manipis niyang jacket, puno ng putik ang laylayan ng kanyang damit, malalim at maitim ang bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at kumikirot pa rin ang kanyang tiyan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatulog sa malamig na bakal na upuan, ang alam niya lang, paggising niya, manhid na ang kanyang mga kamay. Isang scooter ang huminto sa harap ng waiting shed. Isang babaeng nasa mga 50, nakakulay lumot na windbreaker at sombrero, ang huminto para bumili ng suman. Nang makita si Aina, bumagal ito. Lumapit ito ng dahan-dahan. Ang tingin nito sa kanya ay parang may nakikitang pamilyar. Ineng, bakit ka nandito sa ganitong oras? Aakma sanang umiling si Aina, ngunit yumuko na lang siya, hindi na napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ayaw niyang magkwento, ngunit wala na rin siyang lakas para magtago. Kinuha ng babae mula sa compartment ng motor ang isang malinis na tuwalya, ipinulupot sa balikat ni Aina, at marahang inalalayan siyang tumayo. Ayos lang yan. Sumama ka sa akin. Umuwi tayo sa bahay ko, maghilamos ka, kumain ng mainit, at saka natin isipin ang susunod. Hindi tumutol si Aina. Sumunod lang siya na parang isang taong nalulunod na kumapit sa huling sanga sa gitna ng baha. Ang bahay ng babae ay nasa isang maliit na eskinita sa Santa Cruz, wala pang 3 kilometro mula sa dating bahay ni Aina, isang simpleng bahay na may pader na semento, bubong na yero, ngunit malinis at maaliwalas. May amoy tsa, amoy ng bagong labang kumot, at isang bagay na napaka-tao. Rosario ang pangalan ko, sabi niya habang nagtitimpla ng tsa. Mag-isa lang ako dito. Dati akong nurse, maagang nagretiro. Magpahinga ka muna, mamaya magluluto ako ng lugaw. Nakaupo si Aina sa silya, hawak ang mainit na tasa ng tsa, namumula ang mga mata. Aina po ang pangalan ko. Buntis po, pinalaya sa bahay. Hindi agad nagtanong si Rosario. Tumango lang ito ng bahagya at sinabi sa mahinahong boses. Marami ng mga dalagang pumunta dito sa bahay ko na mas matindi pa ang kwento. Pero ayos lang, hindi kita husgahan. Ang kailangan ko lang malaman ay kung gusto mong panatilihin ang bata. Kinagat ni Aina ang kanyang labi at marahang tumango. Kung gayon, pananatilihin natin. Tutulungan kitang magpa-check up, aalagaan kita hanggang sa maging sapat na ang lakas mo para tumayo sa sarili mong mga paa. Tumingala si Aina, walang tunog na tumulo ang kanyang luha, bakit niyo po ako tinutulungan? Nanahimik si Rosario sandali, dahil dati, naging tulad mo rin ako. Pinalayas din sa kalye sa gitna ng gabi, naisip ko na ring tapusin ang lahat. Ngunit may isang taong nag-abot ng kamay sa akin sa tamang panahon. Ngayon, ibinabalik ko lang ang pabor na iyon sa isang ibang dalaga. Niyakap ni Aina ang kanyang mukha at umiyak. Hindi isang iyak na puno ng paghihinagpis tulad kagabi, kundi isang iyak ng paglaya, nang maramdaman niyang may puwang papala sa puso niya para sa kabutihan. Nang hapong iyon, dinala ni Rosario si Aina sa isang maternity clinic sa Sampaloc. Ngumiti ang doktor habang nag-u-ultrasound, maayos ang pagbubuntis, malakas ang tibok ng puso. Matibay sa lamig ang batang ito. Kinagat ni Aina ang kanyang labi at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Rosario. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan ng pamumuhay sa kadiliman, nakakita siya ng isang maliit na sinag ng liwanag malabo, ngunit totoo. At alam niyang hindi aksidente ang pagdating ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Dumating ito para iligtas ang ina nito mula sa malalim na hukay. Ito ang dahilan para magpatuloy siyang mabuhay, at sa pagkakataong ito, para sa kanyang sarili. Isang linggo matapos manirahan kasama si Rosario, hindi na gaanong maputla si Aina. Nakakain na siya ng lugaw, nakakatulog na ng maayos. Kumikirot pa rin ang kanyang tiyan kapag nagbabago ang panahon, ngunit hindi na kasing tindi ng dati. Inalagaan siya ni Rosario na parang tunay na anak, hindi nagtatanong ng marami, ngunit laging alam kung kailan mananahimik, at kung kailan marahang hahaplusin ang kanyang likod at sasabihin, magiging maayos din ang lahat, anak.
Isang tanghali, habang mahina ang ulan, nagbabalat ng mansanas si Rosario sa kusina. Naging seryoso ang kanyang boses, may itatanong ako sa'yo, pero kung ayaw mong sagutin, ayos lang. Tumingala si Aina, sino ang ama ng dinadala mo? Hindi agad sumagot si Aina. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita, ang biyanan ko po. Natigilan ang kutsilyo sa kamay ni Rosario hindi dahil sa gulat, kundi dahil tila nahulaan na niya ito. Ano ang pangalan niya? Armando. Nanahimik si Rosario, pagkatapos ay dahan-dahang inilagay ang mansana sa plato, pinunasan ang kamay at tumingin sa malayo, kung ganoon, siya pala. Nagulat si Aina, kilala niyo po si Armando. Dati ko siyang kasamahan noong head nurse pa ako sa Manila Medical Center. Isa siyang medical technician, magaling, kalmado, pero napaka-pribado. Bakit po kayo maagang nagretiro? Sinuspindi ako dahil naglakas loob akong isumbong ang katiwalian ng direktor ng ospital. Si Armando noon ang nag-iisang kumampi sa akin, pero dahil doon, ginipit siya. Inilipat sa ibang departamento hanggang sa maagang magretiro. Natigilan si Aina. Wala siyang narinig na ganitong kwento mula sa pamilya ni Alon. Ang Armando na kilala niya ay isang tahimik na matanda, nagsasalin ng tsaa, nagbabasa ng dyaryo, at nabubuhay na parang anino sa sarili niyang bahay. Nagpatuloy si Rosario, hindi kailanman tinrato si Armando bilang isang lalaki sa pamilyang iyon. Hindi siya pinakasalan ni Elena dahil sa pag-ibig. May anak na sa labas si Elena bago pa sila ikasal. Anak sa labas, gulat na tanong ni Aina. Si Alon na asawa mo ay hindi tunay na anak ni Armando. Anak siya ni Elena sa dati nitong kasintahan na nang iwan sa kanya. Pinakasalan niya si Armando para magkaroon ng pangalan ang bata. 3 taong gulang na si Alon nang iparehistro ulit sa apelyido ni Armando. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Aina. Pakiramdam niya, unti-unting tinatanggal ang mga takip sa isang pamilyang sira na pala mula sa simula. Ibig sabihin, nabuhay si Armando kasama ang isang asawang hindi siya mahal, at nagpalaki ng isang anak na hindi niya kadugo. Tinanong ko siya dati kung nagsisisi siya. Ngumiti lang siya. Daw, pero huli na para umatras. Bumuntong hininga si Rosario, ang kanyang mga mata ay malungkot, na para bang naranasan din niya ang mga sakit na yon. Masyado na siyang matagal na malungkot, Aina. Ang kalungkutan ng isang lalaking nabuhay nang hindi tinitingnan bilang isang lalaki. Ang kalungkutan ng isang taong walang respeto, walang nagtatanong kung kamusta na. At ikaw ang unang tumawag sa kanya ng tay, nagluto para sa kanya, nagsali ng tubig, at bumati tuwing umaga. Siguro, iyon ang naging dahilan kung bakit siya naligaw ng landas. Kinagat ni Aina ang kanyang labi, humigpit ang kanyang mga kamao. Hindi niya alam kung magagalit o maaawa, ngunit, kahit gaano pa siya kalungkot, hindi niya dapat ako ginalaw. Hindi niya dapat ginawa yon. Hindi ko siya pinagtatanggol. Ngunit naiintindihan ko, kapag ang isang tao ay matagal nang nakalubog, sa oras na umahon sila, kakapitan nila ang anumang sinag ng liwanag, kahit pa hindi ito para sa kanila. Tumalikod si Aina. Sa kanyang puso, ang pinakanakakatakot na damdamin ay hindi na galit, kundi awa para sa taong nagtulak sa kanya sa bangin. Si Armando, ang lalaking nawala ng konsensya sa isang gabi, ay lumalabas na tinanggalan na pala ng dangal ng buhay sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Aina, hindi dahil sa masamang alaala, kundi dahil sa mga kwento ni Rosario na gumulo sa kanyang isipan. Ang bawat tao sa bahay na dati niyang tinirhan, ngayon ay lumitaw sa ibang liwanag. Hindi na sila mga tauhan na nakakahon sa kanyang alaala, kundi mga taong nasaktan, nakakulong sa sarili nilang buhay. Si Armando, ang lalaking tahimik na nagsasali ng tubig, nagpupunas ng mesa, at nakikinig sa radyo na may mga matang walang laman. Lumalabas na wala pala siyang tunay na buhay sa pamilyang iyon. Sa loob ng mahigit 20 taon, nabuhay siyang parang isang bisita sa sarili niyang bahay na pinagpaguran. Wala siyang boses, walang kapangyarihan, at walang respeto mula sa kaninuman. Si Alon, ang nag-iisang anak na lalaki, ay hindi kailanman tumawag sa kanya ng ama ng may tunay na paggalang. Sa bawat hapunan, tinatawag lang siyang itay na parang obligasyon, hindi kailanman nakipag-inuman ng tsaa sa kanya. Hindi kailanman nagtanong kung maayos lang ba siya sa tuwing umuubo ito sa gabi. Si Elena, ang kanyang asawa, ay kinokontrol ang lahat na parang isang reyna sa bahay. Maganda siya, matalino magsalita, at may malakas na koneksyon sa labas.
Pinakasalan niya si Armando para lang gawing lehitimo ang kanyang anak sa pagkakasala at gawin itong isang bagay na may pangalang asawa. Sabi ni Rosario, dati may minahal si Armando ng husto, ngunit pinilit siya ng kanyang pamilya na pakasalan si Elena para maging karapat-dapat sa kanilang estado. Mula nang ikasal sila, hindi na siya tumawa ng malakas, hindi na rin nag-inuman at nabuhay na parang isang anino. Naalala ni Aina ang mga araw niya sa bahay na yon. Isang gabi, nagising siya ng 2:00 ng madaling araw para kumuha ng tubig sa kusina. Nakabukas pa ang ilaw sa pasilyo ng unang palapag. Nakaupo doon si Armando sa dilim, hawak pa rin ang isang malamig na tasa ng tsa. Inakala ni Aina na hindi siya makatulog, ngunit ngayon alam na niya hindi siya nawalan ng tulog, nawalan siya ng direksyon sa buhay. At pagkatapos ay dumating siya isang batang babae, masunurin, tumatawag sa kanya ng iitay, nagsasali ng tsaa para sa kanya, nagluluto ng paborito niya, mas malambing pa kaysa sa ipinakita ni Elena sa kanya sa loob ng maraming taon. Hindi niya alam na siya na pala ang naging huling sinag ng liwanag sa buhay na iyon na pinatay ang ilaw. At siya, sa isang sandali ng kahinaan at pagkaligaw, ay kumapit sa maling liwanag na iyon na naging dahilan ng pagkakasala na hindi mapapatawad ng sinuman. Humigpit ang kamao ni Aina, hindi niya alam kung nanginginig siya sa galit o sa awa. Siguro pareho. Naalala niya ang unang sinabi sa kanya ni Elena, ako ang nag-ayos ng bahay na ito. Kung sino ang susunod, mananatili. Kung sino ang susuway, umalis. Akala niya noon, isa lang iyong salita ng kapangyarihan, ngunit ngayon naiintindihan na niya si Elena, ang gumawa ng lahat ng alituntunin sa bahay na iyon, ay siya ring pinagmulan ng lahat ng lamat. Nagpakasal siya sa isang taong hindi niya mahal, nagkaanak sa ibang lalaki, nakikipag-usap sa asawa sa pamamagitan ng mga utos at pagpuna, tinuruan ang anak na lalaki na maliitin ang ama, tinuruan ang manugang na magtiis, at pinilit ang lahat na mamuhay ayon sa tinatawag na tradisyon ng pamilya, na sa katunayan ay isang takip lamang para sa isang sistemang sira mula sa ugat. Tiningnan ni Aina ang kanyang tiyan na nagsisimula ng umbok. Ang batang ito ay bunga ng lahat ng iyon. Isang kadena ng mga pangyayari, isang buhol sa isang trahedyang tumagal ng 3 henerasyon. At siya, na itinuring na isang babaeng nagkaanak sa pagkakasala, ay siya ngayong nag-iisang nakakaalam ng katotohanan at nabubuhay kasama nito araw-araw. Umuulan na naman. Ang Marso sa Puerto Princesa ay hindi malinaw kung tagsibol pa o natitirang taglamig hindi malakas ang ulan, ngunit sapat para tumagos sa balat at palamigin ang mga isipang pagod na. Nakaupo si Aina sa harap ng salamin. Ang dilaw na ilaw ng maliit na kwarto ay nagbibigay diin sa kanyang payat na mukha. Medyo magulo ang kanyang mahabang buhok, malalim ang mga mata, at maputla ang mga labi. Hindi na siya ang dalagang nakabestida de boda. Isa na siyang ina ngayon hindi dahil sa legal na dokumento, hindi dahil sa pagkilala ng iba, kundi dahil sa loob niya, may isang buhay na marahang sumisipa sa kanyang tiyan tuwing gabi, na parabang nagtatanong kung gusto pa ba niyang magpatuloy. Ilang araw na wala si Rosario, may inaasikaso. Tahimik ang bahay, tanging ang tunog ng ulan sa yero at ang mahinang musika mula sa radyo ang maririnig. Tumayo siya at lumabas sa maliit na hardin. Hinipan ang hangin ang laylayan ng kanyang damit. 3 buwan na ang kanyang tiyan, medyo umbok na, hindi pa gaanong halata, ngunit sapat na para ipaalala sa kanya na hindi na siya nag-iisa. Sa mga nakalipas na panahon, nag-aalangan siya, pananatilihin o hindi, sasabihin o hindi, magpapatawad o magagalit, magpapatuloy o titigil. Ngunit ngayon, sa gitna ng ulan, nahanap na niya ang sagot. Pananatilihin niya ang bata hindi dahil sa kung kanino ito, hindi para humingi ng hustisya, hindi para patunayan ang anumang bagay sa lipunan, kundi dahil kung itatapon niya ang batang ito, mawawala na rin ang natitirang bahagi ng kanyang sarili. Ang pananatili sa bata ay pananatili sa isang pusong minsan nang tinapakan ngunit marunong pa ring magmahal. Ito ay pagpapanatili sa isang patak ng liwanag sa kanyang buhay, para sa hinaharap kapag tumingin siya sa salamin, masasabi niya, hindi ka sumuko. Pinrotektahan mo ang pinakamabuting bagay na natira. Lumapit siya sa salamin. Ang tingin niya sa sarili ay hindi na tingin ng isang taong takot, kundi tingin ng isang taong pilit na bumabangon. Anak, bulong niya habang nakapatong ang kamay sa kanyang tiyan. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero alam kong dumating ka para iligtas ako sa lugar na akala ko'y walang makakapagligtas sa akin. Hindi na niya kailangan ang pag-amin ni Armando, ang paumanhin ni Elena, ang pagtingin ni Alon, o ang tulong ng batas. Ang kailangan lang niya ay magpatuloy mabuhay at mabuhay ng maayos.
Nang gabing iyon, binuksan niya ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin, ngunit magaan ang pakiramdam niya. Walang kulog, walang babala, tanging isang buntis na babae na nakatayo sa harap ng bintana ng isang lumang bahay, nakatingin sa langit, at nag-iisip tungkol sa isang kinabukasang wala ng kadiliman. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. May mga taong magagalit sa kanya, may mga manglalait sa kanyang anak, may mga kumpanyang tatanggi sa kanya dahil sa kanyang nakaraan, at may mga gabing hindi siya makakatulog dahil sa iyak ng bata at sa pagbabalik ng mga alaala. Ngunit alam din niyang wala nang makakapagpabagsak sa kanya. Walang lamig na hihigit pa sa gabing pinalayas siya. Walang sakit na hihigit pa sa pagtanggi ng sariling pamilya. Walang kahihiyan na hihigit pa sa pananakit ng taong dati niyang pinagkatiwalaan. At kung nalampasan niya ang lahat ng iyon, mula ngayon, isa na siyang babaeng hindi matitinag. Nagsimula na ang tag-ulan sa Puerto Princesa. Mahalumigmig ang hangin sa eskinita, at laging madulas ang sahig sa bahay ni Elena kahit ilang beses pa itong punasan. Ngunit iyon ay pisikal na kahalumigmigan lamang. Ang psikolohikal na kahalumigmigan, ang dinaranas ng buong pamilya, ang siyang tumatagos sa bawat siwang, sa bawat hibla ng buhok, sa bawat salita, sa bawat tingin, at maging sa takot. Nagsimula ang lahat sa isang anonymous na post sa isang malaking forum para sa mga kababaihan. Ang pamagat, buntis ako sa aking biyenan, ang katotohanan sa likod ng isang perpektong pamilya sa Pilipinas. Walang nakakaalam kung sino ang nagsulat, walang pangalang binanggit, ngunit ang kwento ay hindi maipagkakamali. Sa ilalim ng post, libu-libong komento, may nakikiramay, may nang insulto, may nagmumura, ngunit lahat ay nabigla sa nangyari sa isang pamilyang itinuturing na modelo at tradisyonal sa Puerto Princesa. Hindi malinaw kung sino ang nag-post. Nang mabasa ni Elena ang post na ipinrint mula sa isang anonymous na mensahe na ipinadala sa printer ng kanyang opisina, nagwala siya na parang isang sugatang hayop, naglakas loob ang babaeng yan na dungisan ang pangalan ng pamilyang ito. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang magkwento ng ganyan? Nakaupo si Alon sa silya, tulala ang mukha. Mula nang paalisin si Aina, hindi na siya muling nagtanong o nag-text. Ngunit ngayong sumabog na ang lahat, sa kanya naintindihan na ang kanyang pananahimik ay nag-ambag sa pagiging kaawa-awa ng kanyang asawa, o mas tamang sabihin, sa pagiging matapang nitong magkwento. Sunod-sunod ang tawag ng mga kaibigan. Bulong-bulungan sa opisina. Ang mga dating kapitbahay na dati pumupuri sa pamilya ni Armando bilang isang modelong pamilya ngayoy nagbubulungan sa likod nila, mukhang mabait si Armando, pero grabe pala. At si Alon, paanong hinayaan niyang mabuntis ng sariling ama ang asawa niya? Kaya pala, ang bait-bait ng manugang nila, tapos bigla na lang nawala. Galit na tinawag ni Elena si Alon sa kwarto, hanapin mo si Aina at pilitin mong tanggalin ang post na yan. Sa tingin niyo ba makikinig siya? Asawa ka niya, may karapatan ka. Sa tingin niyo ba, may karapatan pa akong maging asawa niya? Ito ang unang pagkakataon na sumigaw si Alon sa kanyang ina. Natigilan si Elena sa tanong na yon. Umalis siyang mag-isa, buntis, walang pera, walang kamag-anak. At ako, nakaupo lang dito na parang walang nangyari. Ngayon, sino ang napahiya? Ako, eh. Nanginginig si Elena, humigpit ang hawak niya sa silya. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit pilit pa ring pinipigilan ang pride na kumain sa kanya buong buhay. So, naniniwala kang ginawa yan ng tatay mo? Hindi sumagot si Alon. Tumayo lang siya at lumabas ng kwarto, iniwan si Elena na nakayuko sa silya, sa unang pagkakataon, walang masabi. Kinabukasan, nakatanggap si Armando ng isang imbitasyon mula sa barangay. Ang dahilan ay isang reklamo tungkol sa pang-aabuso sa manugang. Pumunta siya sa barangay hall, tahimik na nakaupo, hindi tumutol, hindi nagpaliwanag. Iisang pangungusap lang ang sinabi niya, hindi ko itinatanggi. At pagkatapos ay dinala siya para sa DNA testing, gamit ang sample ng dugo ni Aina at ng sanggol sa kanyang sinapupunan, base sa isang anonymous na reklamo na ipinadala ng isang concerned na mambabasa sa pulisya. Ang lahat ay nawala na sa kontrol ng pamilya de la Cruz. Dumating ang sulat isang Martes ng umaga, sa isang selyadong sobre na may pulang selyo mula sa pulisya, na may malinaw na nilalaman, inaanyayahan si Armando de la Cruz na magtungo sa istasyon para sa isang usapin hinggil sa isang reklamong may kinalaman sa paglabag sa batas sa loob ng pamilya. Hawak ni Armando ang papel, tinitigan ang bawat salita, pagkatapos ay tiniklop ito. Walang imik siyang tumayo, nagsuot ng damit, kinuha ang helmet, at inilabas ang kanyang lumang motorsiklo.
Hinabol siya ni Elena, hinablot ang papel mula sa kanyang kamay, binasa ito ng mabilis, at sumigaw, hahayaan mo ba talagang masira ang pamilyang ito? May reklamo na. Sino ang nagreklamo, si Aina o sino? Hindi sumagot si Armando. Itanggi mo. Sabihin mo sa kanila na nagsisinungaling siya, na naninira siya, na na-frame up ka. Lumingon si Armando, pagod ang boses, hindi ko itatanggi. Huwag ka nang magsalita pa. Pagkatapos ay umalis siya sakay ng motor, iniwan si Elena na nagmumura, ang sigaw niya ay umalingaw sa buong eskinita, mas malakas pa sa sigaw ng mga naglalako. Sa istasyon ng pulis, dinala siya sa isang pribadong silid. Isang investigador, isang forensic medical officer, at isang records officer ang naghihintay. Kailangan po namin ng kooperasyon ninyo, Ye Armando, para kumuha ng biological samples dugo, buhok, at oral swab para sa DNA testing, upang ikumpara sa sample ng fetus na nasa reklamo. Tumango siya, hindi nagsalita, hindi humingi ng abogado. Walang pumilit sa kanya, kusa siyang pumayag. Mabilis ang proseso. Nang makumpleto ang pagkuha ng samples, tinanong siya ng investigador kung may gusto siyang aminin. Umupo siya ng tuwid, nakapatong ang mga kamay sa hita, at nakatingin sa bintana. Nagkamali ako at wala akong maidadahilan. Inaamin niyo po ba na kayo ang ama ng bata? Ilang segundong katahimikan. Hindi ako sigurado 100%, pero malaki ang posibilidad. Kung gayon, alam niyo na ang ginawa ninyo ay labag sa batas ng pamilya. Alam ko, pero ginawa ko pa rin. Hindi sinasadya, pero hindi ko pinigilan. Iyon ang pinakamalaki kong pagkakamali. Walang nagsalita. Natahimik ang silid. Pagkatapos ng pag-uusap, pinauwi siya habang nasa ilalim ng espesyal na pagbabantay. Umiling ang pulis, sa buong karera ko, ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong kaso. Komplikado, sensitibo, pero ang lalaki ay hindi tumanggi ni isang salita. Pag-uwi niya, ipinarada niya ang motor. Hindi pa man niya naisasara ang gate, tumakbo si Elena mula sa loob at hinawakan siya sa braso. Anong nangyari? Anong sinabi mo? Anong tinanong nila? Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito, huwag kang mag-alala, inako ko na lahat. Walang ibang madadamay. Nababaliw ka na. Magpapakulong ka ba talaga? Para sa isang dating manugang, para sa isang anak sa labas. Tumingin si Armando sa kanya, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang mahabang tingin, dahil may konsensya pa ako. Natigilan si Elena. Pumasok siya sa bahay, nagsalin ng isang basong tsaa, at umupo sa paborito niyang upuang kahoy, kung saan dating umuupo si Aina. Sa tuwing nagsasalin si Aina ng tubig, nanginginig ang kanyang kamay sa paghawak sa tasa, ngunit ang kanyang mga mata ay mas nagniningning kaysa dati. Alam niya na mula sa sandaling ito, hindi na ito usapin ng pamilya, hindi na ito isang bagay na maaaring ayusin sa loob ng bahay. Ito ay isang kasalanan at kailangan itong harapin bilang isang krimen. 4 na linggo matapos ang pag-uusap sa istasyon ng pulis, isang selyadong sobre ang ipinadala sa barangay hall, minarkahan bilang confidential ang resulta ng biological testing. Sa loob ay ang resulta ng DNA test sa pagitan ni Armando de la Cruz at ng tissue sample mula sa fetus na ibinigay ng isang babaeng nagngangalang Aina Ramirez. Hindi mahaba ang resulta, isang pahina lang. Ang nakabold na teksto sa gitna ay parang isang patalim na humiwa sa papel. Konklusyon, ang posibilidad na si Armando de la Cruz ang biological na ama ng fetus ay 99.999%. Inilapag ng forensic officer ang papel sa mesa. Bumuntong hininga ang investigador, malinaw na. Wala nang duda. Sabi ng isa pa, nang hapong iyon, muling ipinatawag si Armando sa istasyon. Umupo siya sa parehong upuan, hindi nagbago ang ekspresyon. Ipinakita sa kanya ng investigador ang resulta. Kinumpirma niyang nabasa niya ito. Tumango siya, nakatitig sa numerong 99.999%, isang numero na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya, ngunit ngayon ay naging tadhana na nagmarka sa huling pagkakamali ng kanyang buhay. Ililipat namin ang kaso sa District Police, makikipag-ugnayan sa piskalya para sa tamang proseso. Naiintindihan niyo ba? Naiintindihan ko. May gusto pa ba kayong idagdag? Nanahimik siya sandali pagkatapos ay mahinang nagsabi, ayaw ko ng abogado. Tatanggapin ko ang lahat. Walang paninisi, hindi ginamit ang alak bilang dahilan, hindi binanggit ang kalungkutan, ang malamig na asawa, o ang pressure sa pamilya.
Tanging isang payat na matanda na nakaupo na parang isang bato sa gitna ng bagyo, alam kung saan siya patungo. Sa ibang lugar, sa maliit na nirerentahang kwarto ni Rosario, hawak ni Aina ang kopya ng resulta, hindi kumukurap ang mga mata. Hindi siya umiyak. Marahan pa ring gumagalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Tumayo si Rosario sa tabi niya at bumuntong hininga, ngayon, hindi na ito hinala, katotohanan na. At ang katotohanan ay maaaring maging dahilan para talikuran ka ng buong mundo, pero kahit papaano, pinalalaya ka nito. Tumango si Aina. Isang bahagi sa kanya ang gumaan hindi dahil sa nabawasan ng sakit, kundi dahil ang sakit na yon ay may pangalan na, may anyo, at hindi na kailangang itago sa katahimikan. Sa bahay ni Elena, gabi na nang dumating ang balita. Natigilan siya, nanigas ang mukha, kumapit sa silya hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Katabi niya si Alon, hindi nagsasalita. Pagkaraan ng mahabang sandali, sumigaw siya, niloko kanya. Frame up yan. Hindi nagsisinungaling ang resulta ng ini, mahinang sabi ni Alon. Napaupo si Elena sa silya. Ang mga taon ng pag-iingat sa dangal, ang pagpapakamatay para sa imahe ng isang perpektong pamilya, ay parang isang puting damit na nabahiran ng dugo. Kahit labhan pa, maaalala pa rin ang lahat na minsan na itong naging pula. Kinabukasan, nagsimulang lumabas ang balita sa online. Puerto Princesa, manugang, buntis sa biyanan, DNA test, kinumpirma ang suspect. Ang larawan ng dating bahay kung saan pinalaya si Aina sa hating gabi ay lumabas sa lahat ng platform. Naging simbolo ng kasalanan si Armando. Ngunit sa mata ni Aina, hindi lang siya isang kriminal. Siya ay produkto ng isang sirang sistema ng pamilya, ng pinigilang pamumuhay, ng kultura ng pananahimik, at ng kalungkutang hindi kinikilala. Tanghali noon, napakainit ng sikat ng araw sa Puerto Princesa. Ang init ng Abril ay parang humahampas sa balat, isang paalala na dumating na ang tag-araw, at panahon na para ilantad ang lahat ng katotohanan, tulad ng aspalto na nagsisimulang lumambot sa ilalim ng mga paa. Nakasuot si Aina ng long-sleeve na damit at malapad na sombrero. Dinala siya ni Rosario sa City Jail ayon sa kanilang schedule. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, pinili niyang harapin si Armando hindi dahil sa pananabik, lalong hindi para magpatawad, kundi para harapin ang dilim na nakakulong pa rin sa kanyang puso. Ang visiting area ay isang maliit na silid, may makapal na salamin sa pagitan. Sa gitna ay isang mesa na may itim at lumang telepono. Nakaupo sila sa magkabilang panig, hindi magkahawakan. Unang dinala si Armando. Nakasuot siya ng asul na uniforme ng bilanggo, nakalaylay ang mga balikat, mas payat kaysa dati. Malalim ang mga mata, halos kalbo na, ngunit kakaiba, ang tingin niya ay hindi pagsisisi o takot, kundi isang pagtanggap, na parang nakita na niya ang kanyang hatol. Umupo si Aina sa tapat niya. Nanahimik sila sandali, pagkatapos ay kinuha niya ang telepono, at ganoon din ang ginawa nito. Bakit hindi mo sinubukang tumakas sa kaso? Tanong ni Aina, kalmado ang boses. Saan pa ako tatakbo, anak? Sagot niya, paos ang boses. Gusto kong marinig, bakit nangyari yon? Tumingin si Armando ng diretsyo sa kanyang mga mata, hindi umiiwas, dahil malungkot ako at mahina, pero maniwala ka, hanggang ngayon, hindi ko mapatawad ang sarili ko. Nanahimik si Aina. Inisip ko noon na ikaw lang ang nag-iisang tao sa bahay na yon na tumingin sa akin bilang isang tao, hindi isang inutil na matanda, hindi isang anino, hindi isang asawang minamaliit. Pero manugang mo ako, sabi ni Aina, nanginginig ang labi, isang taong dapat mong pinrotektahan. Alam ko, kaya hindi ako humihingi ng tawad. Gusto ko lang sabihin bago dumating ang hatol. Naging mabigat ang hangin. Pareho nilang hawak ang telepono, na parang hawak ang patalim na sumugat sa kanilang buhay. Mahinang nagtanong si Aina, noong hinawakan mo ako, naisip mo ba ang kahihinatnan? Isang segundong katahimikan. At dahil doon, nandito ako ngayon. Yumuko siya, humigpit ang hawak sa mga kamay, garalgal ang boses, ayokong mahirapan ka, pero ako pa mismo ang nagbigay sa iyo ng pinakamabigat na pasanin. Hindi ang bata, mabilis na sabi ni Aina, kundi ang dungis sa puso ko. Hindi kita kinamumuhian, pero hindi ko kailanman makakalimutan. Isang luha ang tahimik na tumulo mula sa mga mata ni Armando. Hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng isang taong alam na wala ng pagkakataong magbago. Tumayo si Aina para umalis. Bago lumabas ng pinto, huminto siya at lumingon, babae ang anak ko. Pangalan niya ay Diwa, ibig sabihin ay kapayapaan, isang bagay na hindi ko naranasan, pero sisiguraduhin kong mararanasan niya.
Tumingala si Armando, malabo ang mga mata. Paglabas ni Aina sa kulungan, umambon ng bahagya. Hindi siya nilamig dahil sa unang pagkakataon, nagawa niyang harapin ang pinakamasakit na alaala at lampasan ito hindi para magpatawad, hindi para makipag-ayos, kundi para bawiin ang sarili. Alas 4 ng umaga, unang araw ng Hulyo sa Puerto Princesa. Dahan-dahang pumasok ang hangin mula sa bintana, dala ang amoy ng mga dahon ng upo mula sa hardin. Unti-unting nawawala ang ingay ng mga motorsiklo sa labas. Tulog pa ang lungsod, tanging ang ambon na humahalo sa ihip ng hangin ang maririnig. Yumuko si Aina, mahigpit na niyakap ang kanyang tiyan. Biglang dumating ang hilab, mas malakas kaysa dati. Nay, manganganak na yata ako. Bulong niya. Agad na bumangon si Rosario. Kahit mahigit 50 na, malakas pa rin siya, mabilis, at eksakto sa bawat galaw buong buhay siyang nagpaanak ng daan-daang sanggol. Ngunit ngayon, hindi niya maitago ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Sige, anak, huminga ka ng malalim. Darating na ang bata ngayon. Mabilis na tumakbo ang taxi sa gitna ng gabi, sa ilalim ng mga dilaw at malabong ilaw ng poste. Nakahiga si Aina sa kandungan ni Rosario, tumutulo ang luha sa kanyang tainga. Hindi dahil sa takot, kundi dahil narating niya ang puntong ito na lampasan ang kahihiyan, ang mapanghusgang tingin, at ang pagnanais na tapusin ang lahat. At ngayon, sasalubungin niya ang pinakamagandang bagay gamit ang katawang minsan ng nagdusa. Maputi at maliwanag ang delivery room. Ang boses ng doktor, mga nurse, ang tunog ng heart monitor, ng alarm, ng tubig lahat ay naging musika para sa isang madramang sandali kung saan isang babae ang naghahanda para sa isang karanasang hindi na mababalikan. Kaya mo yan. Iri pa. Kinagat ni Aina ang kanyang ngipin, humawak ng mahigpit sa mga bakal sa gilid. Wala siyang maisip, kundi ang ngiti ng kanyang ina na minsan ay nagsabi, pagkatapos ng sakit ng panganganak, maiintindihan mo kung bakit dakila ang mga babae. Lumabas na ang ulo ng bata. Konting-konti na lang. Isang malakas na sigaw ang kumawala, isang sakit na parang pumipunit sa kanyang laman. At pagkatapos, umalingaw-ngaw ang unang iyak malakas, puno ng buhay. Napahiga si Aina, basang-basa ng luha. Inilagay ng doktor ang mapulang sanggol na may pusod pa sa kanyang dibdib. Nanginginig niyang hinawakan ang ulo nito, diwa ng buhay ko. Gumagalaw ang sanggol, hindi pa bukas ang mga mata, ngunit ang maliliit na kamay nito ay tila hinahanap ang dibdib ng ina, isang natural na instinct para mabuhay. 3 araw ang lumipas, sa recovery room, nakaupo si Aina sa kama, yakap ang kanyang anak. Katabi niya si Rosario, nagbabalat ng prutas at nagkukwento, noong nanganganak ka, halos lumabas ang bituka ko sa kaba. Pero naniwala akong kaya mo. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Tiningnan ni Aina si Diwa na mahimbing na natutulog, may mahahabang pilik mata at maliliit na kulay rosas na labi. Hindi ko alam kung magiging galit siya sa mundo tulad ko, garalgal na sabi ni Aina. Pero ituturo ko sa kanya na hindi siya bunga ng isang kasalanan, kundi ang dahilan kung bakit isang ina ang bumangon para mabuhay. Tama, tango ni Rosario, walang pumipili kung saan sila ipapanganak, pero tayo ang pumipili kung paano tayo mabubuhay. Lalaki siyang parang isang bulaklak na hindi takot sa init ng araw. Sa labas ng bintana, umalingaw-ngaw ang huni ng mga kuliglig. Tag-araw na nga at alam ni Aina na mula ngayon, hindi na siya mag-iisa. Hapon noon sa Puerto Princesa, mainit at walang ulan, ngunit mabigat ang langit na parang isang kumot na bumabalot sa lungsod. Ang huni ng mga kuliglig ay maririnig sa buong eskinita, kasabay ng tawanan ng mga batang naglalaro sa malapit na court. Katatapos lang ni Aina magpasuso kay Diwa. Mahimbing na natutulog ang bata sa kanyang mga braso, bahagyang nakangiti na parang isang anghel. Inihiga niya ito sa kama, tinakpan ng manipis na kumot, at lumabas para buksan ang pinto ng makarinig ng katok. Ang nakatayo doon ay si Alon at si Elena, walang pasabi, walang tawag, walang text. Bigla na lang silang lumitaw na parang dalawang multo mula sa nakaraan na akala ni Aina ay nalampasan na niya. Nakasuot si Elena ng damit na may mahabang manggas, may sombrero, at may dalang basket ng prutas. Maputla ang kanyang mukha, walang kolorete, at nakatikom ang mga labi na parang may gustong sabihin ngunit hindi masabi. Si Alon naman, ganoon pa rin ang payat na pangangatawan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na walang emosyon, mayroon na itong bakas ng pagsisisi. Hindi sila pinapasok ni Aina, ngunit lumabas si Rosario mula sa loob at marahang tumango. 4 silang nakaupo sa maliit na kusina,
ang lugar kung saan sinimulan ni Aina ang kanyang bagong buhay sa loob ng 6 na buwan. Unang nagsalita si Elena, hindi ko alam kung saan magsisimula pero humihingi ako ng tawad. Hindi sumagot si Aina. Nagsalin siya ng tubig at inilagay sa mesa, kalmado ang bawat galaw, na para bang dalawang bisita mula sa ibang mundo ang kaharap niya. Naging masyado akong malupit. Inisip kong ang pag-iingat sa dangal ng pamilya ang pinakamahalaga, ngunit nakalimutan kong kapag ang dangal ay itinayo sa sakit ng iba, karapat-dapat din itong masira. Garalgal ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Aina. Isang napakatagal na sandali ang lumipas. Dadalhin pa rin ng anak ko ang apelyidong De La Cruz, sabi ni Aina, hindi para manatili ang koneksyon, kundi para paglaki niya, alam niya kung saan siya nanggaling. Pero hindi niya dadalhin ang galit na yon. Yumuko si Elena. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang babaeng dating kinatatakutan ni Aina ay natutong manahimik para makinig. Tumingala si Alon, alam kong huli na para magsabi ng kahit ano pero nagkamali ako. Mula sa simula, mali na, noong hindi kita mahal pero pinakasalan pa rin kita, noong nakita kitang nahihirapan pero nanahimik lang ako, noong humingi ka ng tulong pero tinalikuran kita. Mapait na umiti si Aina, hindi lang yan ang mali mo. Mali ka dahil inisip mong hindi nakakasakit ang pananahimik, pero ang pananahimik na yan ang unti-unting pumapatay sa isang tao. Natahimik ang silid. Marahang umingit ang sanggol sa kabilang kwarto. Pumasok si Rosario at kinuha ito, inilagay si Diwa sa mga braso ni Aina. Tiningnan ni na Alon at Elena ang maliit na sanggol na may mga matang malinaw at walang bahid ng anumang dumi. Sabi ni Elena, hindi ako umaasang mapapatawad mo kami. Ang hiling ko lang, kung kailanganin sa hinaharap, ipaalam mo sa kanya na mayroon siyang isang lola. Tiningnan siya ni Aina, kung tapat ka, huwag mong gagamitin ang pagiging lola para mamuhay siya na may dalang kahihiyan. Hayaan mo siyang lumaki bilang isang normal na bata. Tumango si Elena, namumula ang mga mata, hindi nagpaliwanag, hindi nagdahilan. Mahinang nagtanong si Alon, may kailangan ka ba? Umiling si Aina habang karga ang anak, nasa akin na ang lahat. Pag-alis nila, lumingon si Elena. Iba na ang kanyang tingin, hindi na bilang isang palamunin, hindi na bilang isang suwail na manugang, kundi bilang isang matapang na ina na karapat-dapat igalang. Pagsara ng gate, lumabas si Rosario sa beranda at tumabi kay Aina, ayos ka lang. Tumango si Aina, hindi ko kailangan ang paumanhin nila. Ang kailangan ko lang, malaman nilang hindi na ako kayang patayin ng pananahimik. Nang umagang iyon, hindi mainit, hindi rin umuulan. Kulay abo ang Puerto Princesa, tulad ng kulay ng mga damit ng mga taong naghihintay sa labas ng korte ng diliman. 8:00 ng umaga, binuksan ang korte. Sa loob, karamihan ay mga taga-media, mga miyembro ng Women's Association, at mga hindi kilalang tao na gustong masaksihan ang isang paglilitis na gumulantang sa lahat. Ang kaso ni Armando de la Cruz, 68 taong gulang, akusado ng panggagahasa sa kanyang lehitimong manugang na nagresulta sa pagbubuntis. Nang ipasok si Armando, halos huminto ang paghinga ng lahat. Dahan-dahan siyang naglakad, halos puti na ang buhok, payat, ngunit tuwid pa rin ang likod. Tanging ang kanyang mga mata ang nakayuko, hindi magawang tumingin sa panig ng nagsasakdal. Nasa unang hilera si Aina, katabi si Rosario at isang kinatawan ng Women's Association. Hawak niya, hindi mga legal na dokumento, kundi isang maliit na larawan ni Diwa. 6 na buwan pa lang, kuha sa isang hapon, nakatingala sa langit na para bang hindi niya alam at hindi kailangang malaman kung saan siya nagmula. Nagsimula ang paglilitis. Binasa ang sakdal, tinawag ang mga testigo. Ang testimonya ni Aina ay nauna nang naisumite kumpleto, malinaw, walang galit, ngunit walang bahaging nagpapagaan sa katotohanan. Hindi ako nagsampa ng kaso para maghiganti. Tumayo ako dahil ayaw kong mabuhay ang isang bata na may pagtanggi. Ayaw kong ulitin ang pananahimik ng mga babaeng tinalikuran bago ako. Humingi ng mas magaan na parusa ang abogado ng depensa dahil sa espesyal na psikolohikal na kalagayan, katandaan ng akusado, at dating serbisyo nito. Ngunit ang depensang iyon ay nalunod sa resulta ng INE, sa reklamo, at sa mismong pag-amin na pirmado ni Armando. Nang bigyan ng pagkakataong magsalita sa huli, tumayo si Armando, hindi ako humihingi ng awa, humihingi lang ako ng tawad. Hindi ako sinaktan ni Aina. Ako ang nanakit sa kanya at sa batang hindi pa isinisilang. Umaasa ako na pagkatapos ng lahat ng ito, mabubuhay siya ng payapa. Lahat ng mata ay napunta kay Aina.
Hindi siya tumango o umiling, nanatili lang siyang tahimikisang katahimikang hindi na pagtitiis, kundi kapayapaan. Ang hatol, si Armando de la Cruz ay sinentensyahan ng 7 taong pagkakakulong para sa krimen ng panggagahasa, na may dagdag na bigat dahil sa relasyon ng kapangyarihan sa loob ng pamilya. Walang pumalakpak, walang umiyak, walang tumutol. Dinala si Armando ng mga gwardiya palabas. Naglakad siyang parang nabunutan ng tinik, kahit alam niyang haharapin niya ang mga taon na walang sikat ng araw. Paglabas, sabi ni Rosario, "Anong nararamdaman mo?" Tumingala si Aina sa langit. Tag-araw sa Puerto Princesa, nalalagas ang mga bulaklak ng bougainvillea. Nalaman kong hindi nakakapagpasaya ang hustisya, pero kahit papaano, inilalagay nito ang lahat sa tamang lugar. At ikaw? Ngumiti si Aina. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 1 taon, isang tunay na ngiti, inilagay ko ang sarili ko sa lugar na dapat kong kalagyan. Hindi isang biktima, hindi isang basura. Ako ang ina ni Diwa at ako ay isang survivor. Kung pamagat lang ang pakikinggan, iisipin ng mga tao na ito ay isang nakakakilabot at nakakadiring trahedya. Ngunit sa dulo, makikita natin na hindi lang ito isang kwento ng isang lalaking nagkasala o isang babaeng nasaktan. Ito ay isang paglalakbay ng isang tao na lumampas sa kahihiyan para mahanap ang halaga ng sariling buhay. Si Aina ay hindi lang isang biktima, siya ay kumakatawan sa daan-daan. Libo-libong kababaihan na minsay na nahimik dahil sa takot, nagtiis para sa dangal, nagdusa dahil akala nila ay mahina sila. Ngunit sa huli, nang pinili nilang tumayo, naging mas malakas sila kaysa kaninuman. At si Armando, hindi lang isang halimaw sa pamilya. Siya ay isang baluktot na produkto ng isang patriarkal na sistema, ng pag-alis ng papel ng isang lalaki sa kasal, at ng kalungkutang naipon sa loob ng maraming taon na walang nagtatanong o nakikinig. Ang kanyang kasalanan ay totoo at kailangan niyang pagbayaran. Ngunit sa likod ng pagkakamaling iyon ay isang buong lipunan na may isang sakit, ang pag-isip na ang pananahimik ay kaligtasan, at ang dangal ay maaaring itayo sa dugo at luha ng iba. Ang kwentong ito ay isang babala rin tungkol sa mga tahanan na takip na lang ang natitira, kung saan hindi na nagmamahalan ang mag-asawa, kung saan nagdidikta ang mga magulang sa mga anak, kung saan ang isang bata ay isinilang para lang pasanin ang pangalan ng pamilya at hindi para mahalin. Nakalabas si Aina doon. Hindi niya pinili ang paghihiganti, hindi siya humingi ng kabayaran. Pinili niyang palakihin ang kanyang anak sa liwanag, sa katapangan, sa awa, at sa karunungang hinubob mula sa sarili niyang mga sugat. At ang batang si Diwa ay lalaki na hindi dala ang pangalan ng isang kasalanan. Siya ay isang buhay na patunay na sa kaibuturan ng pagdurusa, maaari pa ring isilang ang pinakamagandang bagay. Ang aral na naiiwan sa kwento, ang dangal ay hindi maaaring mapanatili sa pamamagitan ng pagtapak sa sakit ng iba. Ang pananahimik ay hindi nagpoprotekta sa sinuman magpakailanman, minsan, ito ay nagiging kasabwat sa kasalanan. Ang isang babae na piniling lumabas sa dilim ng walang tulong ay ang pinakamalakas na tao sa mundo. At sa huli, walang gabi na walang katapusan. Basta't mayroon ka pa rin kahit maliit na ningas ng pag-asa, makikita mong laging darating ang umaga.